Hello, good afternoon. It's 0 degrees. 0 degree. 2:23 p.m. April 2, 2025. Ang ganda ng panahon, guys, pero ang lamig. Baliktad, 'di ba? Spring na kami pero hindi pa rin siya nagaano yung temperature, hindi pa siya umaangat na hindi na kami mag-jacket. Still nagja-jacket pa rin kami kasi sobra pa rin na lamig. Ayan, pakita ko muna. Ayan. Kung napapansin nyo, palaging pula ang suot ko kasi nakaugalian ko na yung colorful pa yung susuot, lalo na pag winter kasi kita ka agad ng mga nagda-drive kung ikaw ay tumatawid at visible ka. Kasi pag itim ang suot, usually hindi ka makita pag lalo na pag malakas ang snow, hindi ka makitang tumatawid, disgrasya ang abutin. Kaya yun, it's either purple yung suot ko or pula. Meron akong itim, meron din akong cream, pero bihira kong may suot. Mas prepare ko yung pula, since this is my favorite color. Anyway, so yan, kaugalian ko lang, guys, na kasi ngayon spring na nga, so tama lang tong suot ko na light jacket. Hindi ko na sinusuot yung, kasi may pa to sa ilalim, guys, na yung parang blazer niya pa, para kung winter nga makapal, hindi ka malalamigan. So kaya ganun ang ganun ang ng mga jacket dito, guys. Pag spring, alisin mo yung internal yung sa loob ba na parang niya, yung doble na para hindi ka nga lamigin. So may siya sa ilalim, tatanggalin mo lang siya, tapos magiging spring jacket na siya, lighter na siya. So wala na siyang bulky sa ilalim. Ganun ang mga winter jacket dito, guys. Double purpose, ganun lang. Tapos vice versa, pag tapos ng summer, fall, yun pa rin. So namin na ganitong jacket, light, and then dagdagan na namin ng layer pag talagang malamig na hindi na kaya ng manipis na jacket. So ngayon is galing ako sa nursing home dahil binisita ko yung lolo. Diyan ako araw-araw, guys, mga mga 30, 45 or 1 hour, and then babalik na ako. Sine-check ko lang yung kung anong kailangan niya, kasi kung sa PAB lang nila iaasa, minsan hindi na babantayan yung mga pangangailangan. Sasabihin wala na, yung kasing matanda ayaw papasukin yung mga, or ayaw niyang papuksan yung mga cover. Kaya pag ako nandyan, nailalabas ko yung kasi binubuksan ko yung mga so kaya yun ang ko, extra side hustle ko. Sayang din yun, pero mo 1 hour every day or less than an hour, usually 45 minutes kasi yung parking ko nga $2 is 40 minutes. So yun, takbo na ako niyan kasi minsan hindi pa nga 1 minute, nandun na ako, naglalakad na ako, may ticket na yung ko, sasakyan, nilagyan na ng ticket, hindi na daw pwedeng i-cancel. Yung mahal pa naman ng ticket, guys, $91 ang ticket sa parking. So biruan mo yun, mag-$100 na. Magkano na yun sa Pilipinas? 4,000 mahigit na, or 5,000 na, depende sa palit. Anyways, kaya yun, ingat-ingat na lang sa pagpapark niya. Minsan is mali yung napaparkingan, or kahit tama yung parking, kahit pag naglampas ka, kasi dito 2 hours lang ang libre na magpark. So after 2 hours kailangan makaalis ka na, ganun yun. Minsan kung wala akong maparkingan na libre, nagpapark na lang ako sa street, magbayad ako. Yung $2, 40 minutes lang yun. So nag-a-alarm ako niyan para kahit man lang nandun na mismo ako sa sasakyan, hindi na ako matikitan. So ganun lang, guys. Buhay dito. Pag
may sasakyan ka, ingatan mo lang yung matikitan ka. Kasi pag naipon din, ba malaking ano din. Kung 5 bisis matikitan, di magkano na. Kulang-kulang ng 500. Diba? So, ingat-ingat na lang. So, kung ano, magbayad ka na lang para hindi matikitan. Anyways. So, ayan. Ang ganda ng panahon. Balik. Para, ayan. Ito na yung dinadaanan ko. Itong lugar na dinadaanan ko ito guys is mga mayayaman ang nakatira dito. Ito ang tinatawag na Westmount area. Dito ang mga milyonaryo nakatira. Ayun ako, ang tagal ng ilaw. Ayan, malungkot pang tingnan ng mga kahoy dito guys. Brown pa ang kulay, gray brown ang mga kulay pa. Kasi parang nag-ano na rin siya, yung pag malayuan is parang nagkukulay siyang reddish or maroon. Kasi yung mga ibubulaklak nila is nag-ano na, lumalabas na. Kasi unang lumalabas sa mga maple tree is yung bulaklak na kulay pula. So pagkatapos niyan, dahon na ang lalabas. Kaya yung may mga allergy pag ganitong panahon na naglalabasan yung mga bulaklak pa lang or something, yan, palagi ng congested dahil sa allergy nga, dahil nasa hangin, nasisinghot nila yung ano. Ako din guys, pag summer na nagagamit ako ng ano, gumagamit ako ng aircon sa sasakyan, ang hapdi ng mata ko. Kaya kahit gabi na minsan nagsusuot pa rin ako ng sunglasses kasi ano, mainit siya kahit gabi na. So nag-aircon, yun ang ano ng mata ko, ang hapdi sa lumalabas sa aircon ba, kaya yun, nagsasunglass ako kahit gabi kasi ang sakit sa mata. Iwan ko ba, hihikap ako dito lang naman ako ano, nagkaroon ng ganitong allergy. Wala naman akong allergy sa Pilipinas noon. Tapos kahit sa pagkain, yun, may allergy na ako dito. Lalo na yung ano, yung ano ba yun, sumpo sa atin kung tawagin. Kahit amoy lang yan na pag nilalaga, hindi na ako makahinga. So yan ang iniiwasan ko guys na pakain kasi muntik na akong namatay niyan. Grabe, talagang para akong sinasakal, hindi na ako makahinga. So ganun pala yung ano guys, pag na ano ka, may allergy ka. Kaya dito ano yun, pag may mga allergy yung napunta ka sa restaurant, sasabihan mo sila na kung maaari yung kanilang mga utensils, yung sandok or something na pag ginagamit is ano, pag ginamit sa mga shellfish or something is hugasan nila bago nila i-serve sa pagkain mo para hindi ka ma-atake ng ano, allergy kasi mahirap na. So yun, ganun ang ano dito guys. But anyways, nadala sa kwento at yun, kung makikita nyo, ayan ang St. Joseph Oratory. Yan ang isa sa landmark dito ng mga turista na pinupuntahan. Yan. Yan. Palagi ako ditong dumadaan araw-araw. So yan siya. Buti nakita nyo kahit ano, kahit konti. So yan. Nasa main road siya ng Queen Mary. So ganyan ang ano. So gusto punta ako ng Jantalon. Itong binabaybay ko is Queen Mary and then Codenids. Naliliko ako sa Codenids kasi dadan ako ng Jantalon. But bili muna ako ng makakain kasi anong oras na? 2:32 na. Hindi pa ako nagla-lunch. So daan na lang ako sa ano, daan na lang ako ng McDo. Ngayon na lang ako kakain ng ano, siguro ano ako ng ano, wrap, chicken wrap. Yun na lang siguro orderin ko. Wala nang soft drinks kasi may tubig akong dala.
at wala na ring price. Ano lang, chicken wrap na lang. Ang ganda na guys ng panahon, ang ganda-ganda na. O, tingnan nyo naman. So ito ang coordinates area. Ayan, ito condo, hotel. Ayan, magkatabi-tabi na. Ayun, magbubukas na yung ano, nagtitinda dito pag spring hanggang fall. Yung building na yan na puti, yung may bubong na puti. Mga fresh fruits dyan ang ano, tinitinda nila. Ano pa siya? Baka next week magtinda na sila ng mga ano, mga fresh ano, mga fresh talagang vegetables guys. Kasi dito ano, nag-garden sila ng ano, yung nasa ano lang, mga naka-tent ganoon, tapos ibibinta nila, nakalagay pa sa paso yung ano, plastic na paso yung mga lettuce. Tapos yung kamatis naman is ano, kahit ano, na itatanim yan na ano, lagay sa bahay. Ay yung iba may taniman talaga sila. Yan ang binibinta nila. Anong tawag doon? May green na ano sila. Anong tawag doon na nakaano lang siya, parang mga tent na makakapal yun. Habang malamig is nag-gardening sila. Ganun. So hindi nawawalan dito ng fresh gulay. Kaya lang siyempre pag hindi in season naman, medyo may kamahalan nga. Kasi napapansin ko yung $200 na ipamalingki ko, hindi pa mapuno yung ano, malaking basket. Kung ano, bibili ka ng ano, samahan mo siya ng chicken, karne, or tapos lagyan mo siya ng mga gulay, ay nako, ang 200 mo pa, konti ang nabibili. Grabe. Which is like nasa ano yan, kulang-kulang 10,000 sa Philippine money. Kung sa atin yun, marami ka nang mabili dito, kakaunti pala. Hindi mapuno yung ano mo, basket. Kasi mahal na rin kahit mga prutas dito guys. Lahat ng prutas mabibili namin dito, makakain namin, pero ang mahal nga. So yan ang kaibahan natin guys. Sa atin, hindi tayo magtanim. Dito, kailangan mong bumili. Hindi ano, hindi pwedeng hihingi ka lang sa ano mo. Kaya nga pag ano, summer dito, nag-garden ako guys. Makalibre man lang yung ano, kamatis. Minsan ang dami-daming bunga. Minsan yung may patula ako, may squash. So ngayon, try kong magtanim ng ano, magtanim ng kalabasa ulit. Tapos lettuce para mayroong pang salad. Yung mahabang sili, yun, nagtanim ako niyan. Nagtanim ako ngayon. So hopefully maaga akong makapag-garden ngayon na ano. Kasi kaya lang hindi pa agad-agad kasi nga malamig pa rin. So that's it muna guys, kasi andito na ako sa may McDo. Liliko ako, order ako ng aking makakain. So thank you for watching. See you in my next video. Remember to subscribe my channel and paki-like naman. Thanks. God bless.